Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, the Alpha and Omega, the beginning and the end, for He is merciful and He is gracious, and He will never ever leave us nor forsake us. Promise ni Almighty Father yon. 365 times sa Bible, binanggit ni Almighty Father, do not be afraid. Kaya hindi tayo dapat matakot. Pinapaalalahanan tayo ni Almighty Father dahil siya ang kasama natin. Ipinadala niya si Jesus Christ sa atin, pati na rin ang Holy Spirit. At hindi tayo dapat matakot dahil si Almighty Father, He is full of love para sa atin. And so we must humble ourselves before our Father. Be obedient to His commandments. Glorify the name of Jesus Christ, because Jesus Christ is the only mediator to our Holy Father. Wala nang iba pang mediator, only Jesus, through the power of the Holy Spirit. Kaya we will praise the name of Jesus Christ, our friend, our King of Kings and Lord of Lords, and His kingdom will never end. Just as the Almighty Father has promised. Lahat ng mga promise ni Almighty Father, tinutupad niya. Walang promise si Almighty Father na hindi niya tinutupad. Lahat ng mga sinasabi niya, ginagawa niya. Ginagawa ni Almighty Father. Dependable si Almighty Father. Trustworthy. Very loyal. Faithful to His children. We are the children of the Almighty Father because He created us in His image and likeness. He breathed into our nostrils to give us life so that we can breathe. Our souls, the Almighty Father has created, and also our bodies. We are created in His image and likeness. He used clay. And so, itong body natin, iiwan natin to sa mundo dahil itong body natin, it's only clay. But, nagkaroon tayo ng importansya, nagkaroon tayo ng value, naging priceless tayo. Why? It's because of the Almighty Father. It's because of Jesus Christ. Yung breath ni Almighty Father, yung soul na binigay niya sa atin, pinahiram niya. And si Jesus Christ, yung blood niya, kaya priceless tayo. We are the treasure of our Father. Kung titingnan lang natin sa panglabas na itsura, ano ba yan? Importante ba yan? Pero kay Almighty Father, bawat tao, importante. Lahat tayo. Mayaman man o mahirap, importante tayo kay Almighty Father. Ano man ang itsura natin, importante tayo kay Almighty Father. Kasi anak niya tayo. And yung soul natin, kailangan bumalik sa tatay natin. At pag hindi nakabalik ang soul natin sa tatay natin, alam natin na mangyayari. Saan mapupunta ang soul natin? Sa eternal damnation. Si Almighty Father ang bibigay sa atin ng time frame dito sa lupa. Hindi natin hawak ang buhay natin. We don't own anything. Kaya wala tayong mapag-iyayabang, mapagmamalaki. At yung iba na sinasabi na ibibenta nila ang kaluluwa nila, wala silang maibibenta dahil hindi nila kayang ibenta ang kaluluwa. Paano nila ibenta ang kaluluwa? Hindi naman sila ang may-ari. Dahil lahat ng mga bagay kung anong meron tayo, nakikita man o hindi, kay Almighty Father yon. So last time we read Joshua, chapter 1. Alam na natin yung background ni Joshua, na isa siya sa mga 12 spies na ipinadala ni Moses to check the promised land. Out of those 12 spies na pinadala ni Moses, 2 lang ang nagbigay ng positive feedback. Sino yon? Si Joshua at saka si Caleb.
Kaya si Almighty Father, nag-promise siya na yung mga tao na galing sa Egypt, originally, no? Yung from Egypt mismo, hindi sila makakapasok sa Promised Land. So, saan sila makakapunta? Yung body nila, kakalat lang sa wilderness. At ang makakapasok ay ang kanilang mga anak at ang kanilang mga apo na ipinanganak sa wilderness. At saka ang age 20 pababa from the wilderness. Nakalagay, di ba? Nabasa natin na ang makakapasok lang sa Promised Land 20 years old pababa, tapos yung mga anak ng mga anak. Pero yung original na mga disobedient people, hindi sila makakapasok. May age bracket lang ang makakapasok. 20 years old pababa, no? Yun ba yun? 20 years old pababa. Nabasa natin, di ba? Oh, sorry. 20 years old and older. Pero, yung mga 19 years old pababa, hindi sila mapaparusahan. Kagaya nung pag 20 years old siya, umalis siya ng Egypt, hindi siya makakapasok ng Promised Land. So, dapat 19 years old siya umalis ng Egypt. Kasi yung mga 20 years old, and above, no, mga disobedient na yon, nakasulat ito sa book of Joshua and Numbers chapter 32 verse 11. Surely none of the men who came up from Egypt from 20 years old and above shall see the land of which I swore to Abraham, Isaac, and Jacob, because they have not wholly followed me. So, ang nakapasok lang, 90 years old, pababa, and yung mga pinanganak sa desert or wilderness. Except Joshua and Caleb. Dahil si Joshua, matanda na siya, hindi lang siya 20 years old, pero nakapasok siya. At saka si Caleb. Bakit? Dahil yung feedback nila, maganda ang kanilang outlook, may pananampalataya sila kay Almighty Father. Kaya binigyan sila ni Almighty Father ng blessing. Makakapasok sila sa Promised Land. No? Nakalagay ito sa Numbers chapter 14 verse 6. But Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jephunneh, who were among those who had spied out the land, tore their clothes, and they spoke to all the congregation of the children of Israel, saying, the land we passed through to spy out is an exceedingly good land. Sila lang ang nagsabi nito, but the rest, na yung 10 tribes, no, meron sila mga representative, puro mga negative things ang binabanggit nila, except Joshua and Caleb. They saw the goodness of the Almighty Father and the goodness of the promise of the Creator. So verse 8 of Numbers chapter 14 verse 8, if the Lord delights in us, then He will bring us into this land and give it to us, a land which flows with milk and honey. Only do not rebel against the Lord, nor fear the people of the land, for they are our bread. Their protection has departed from them, and the Lord is with us. Do not fear them. Kaya ang pinili ni Almighty Father na mag-lead sa mga Israelites ay si Joshua after ni Moses. Kasi si Moses, mayroon din siyang kasalanan, di ba?
na basa natin, na hindi siya nagpasalamat kay Almighty Father nung nauhaw yung mga Israelites. Bago niya tapikin ang bato ng twice, hindi siya nagpasalamat kay Almighty Father, hindi niya bigyan ng he didn't glorify the Almighty Father. Hindi siya naging thankful. Hindi niya sinabi sa mga tao, this water is from the Almighty Father, you must give thanks. Hindi siya nagbanggit ng gano'n nung time na yon. Kaya yun ang reason kung bakit hindi nakapasok si Moses. At ang kanyang body ay nandun sa mountain sa may Moab. The Lord God buried Moses. Bakit? At hanggang ngayon hindi alam kung saan nakalibing si Moses, kasi sasambahin ng mga tao, di ba? Mahilig magsamba ang mga tao ng kung ano-anong mga bagay o tao na namatay na. Kaya si Almighty Father, He buried Moses. Siya na mismo ang naglibing kay Moses bago pa man kunin ni Almighty Father ang soul ni Moses. Pinakita mo na ni Almighty Father yung land flowing with milk and honey kay Moses. Pero sabi ni Almighty Father, hindi ka makakapag cross over doon. At namatay si Moses, 120 years old siya. Maliwanag ang kanyang mata, hindi siya lumabo, mata niya hindi. At siya ay strong pa din yung kanyang body. At ang age niya, 120 years old, yun ang pinaka-maximum na age. Yun ang ceiling age ng tao, no? Wala nang lalagpas pa ng 120 years old na mabubuhay sa mundo na to. At nung time ni Moses, no, nung kinuha siya nung 120 years old siya, maayos pa ang kanyang katawan. Okay? Kaya si Almighty Father, siya ang nagdidictate kung hanggang kailan tayo sa mundo na to. Si Moses, malakas siya. Hindi malabo mata niya, tsaka malakas yung katawan niya. Pero, kinuha na ni Almighty Father ang soul niya. No, naintindihan niyo ba? At binigyan ng pinapalakas ni Almighty Father ang loob ni Joshua. Sabi ni Almighty Father, I will not leave you nor forsake you. So tayo din, hindi naman tayo iba kay Joshua, dahil sa Joshua, tao din siya. Ang pagkakaiba lang, nabuhay siya nung time na kay Moses, doon siya nabuhay. Tayo, buhay tayo ngayon. Pero tao rin si Joshua at hindi rin niya nakikita si Almighty Father. Ang nakakita lang kay Almighty Father, yung likod lang ay si Moses. So yung mga prophets, hindi rin na nakikita si Almighty Father. Okay? At si Jesus Christ, nung pinanganak siya dito sa mundo, paano niya nakakausap si Almighty Father? Through prayers. Ganon kinakausap si Almighty Father. And we must worship Him in spirit and in truth. Si Paul, hindi naman niya nakasama si Jesus. Paano niya nakita si Jesus? It's a vision. So, may mga vision, dreams, and through prayers natin pwedeng makapag-communicate kay Almighty Father at saka kay Jesus Christ. Yun ang ating matindi pa sa cellphone. Matindi pa sa internet. Dahil may power. Galing ang power kay Almighty Father, kay Jesus Christ. So, laging binabanggit dito sa Joshua chapter 1, be strong and of good courage, no? Nakalagay ito, I will not leave you nor forsake you. Lagi kitang sasamahan. So, tayo din, as servants of the Almighty Father, lagi tayong sasamahan ni Almighty Father through the power of the Holy Spirit. Nakikita niya tayo.
At dahil sa si Joshua ay faithful kay Almighty Father, ibinigay ni Almighty Father kay Joshua yung lahat ng mga land na datahakin niya o dadaanan niya. At yung mga Israelites naman, nagsabi sila kay Joshua na susunod sila kay Joshua, gaya ng pagsunod nila kay Moses. So, dito tayo sa Joshua chapter 2. Now Joshua, the son of Nun, sent out 2 men from Shittim. So, Shittim means what? Acacia Grove, no? May mga tanim na acacia. Kaya Acacia Grove. To spy secretly, saying, go view the land, especially Jericho. So, nagpadala ng spy si Joshua. Dahil siya na ang leader, wala na rito si Moses, kinuna ni Almighty Father. Yung dalawang lalaki na yon, pinapunta niya sa lupain ng Canaan at sa Jericho. So they went and came to the house of a harlot named Rahab and lodged there. So nagpunta sila sa bahay ni Rahab sa Jericho. Doon sila nanunuluyan. Kilala niyo si Rahab, di ba? Si Rahab, isa siyang harlot. Pero, nabanggit ulit ang pangalan ni Rahab. Si Rahab ang isa babaeng harlot sa Jericho. Pero tinulungan niya yung spies. Kaya, ang nangyari, dito sa Matthew chapter 1 verse 11, basahin natin yung si Rahab na banggit dito sa Matthew chapter 1 verse 11. The book of genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham begot Isaac, Isaac begot Jacob, and Jacob begot Judah and his brothers. Judah begot Perez and Zerah by Tamar. Si Tamar, yun yung itong kanyang daughter-in-law, di ba, ni Judah. Hindi kasi niya alam na daughter-in-law pala niya si Tamar nung nakatabi niya. And then, kambal yung naging anak ni Judah kay Tamar. So, ang isa doon si Perez. Perez begot Hezron, and Hezron begot Ram. Ram begot Aminadab. Aminadab begot Nahshon, and Nahshon begot Salmon. Salmon begot Boaz by Rahab. So, si Boaz, kilala niyo si Boaz, di ba? Hindi ba na sinasabi ko? Pag nagbabasa tayo ng Bible, nakilala natin si Boaz, siya yung napangasawa ni Ruth. Di ba merong Book of Ruth? Na meron siyang mother-in-law na pangalan, si Naomi. Di ba naging widow, si Ruth. Ngayon, naging asawa niya, si Salmon. So, ang anak ni Salmon, siya ni ang naging asawa ni Ruth ay si Obed. Si Obed, ang tatay niya, si Boaz. Si Boaz naman ngayon, anak ni Rahab at saka ni Salmon. So, si Boaz ay isang anak ni Rahab, na isang anak ng isang harlot, si Boaz, no? Ngayon, si Boaz naman, napangasawa naman niya si Ruth, na ang mother-in-law ay si Naomi, sa book of Ruth, no? Obed begot Jesse, and Jesse begot David the king. So, dito binabanggit yung genealogy ni Jesus Christ na
meron siyang, si Jesus Christ, meron siyang lahi na si Rahab na isang harlot. Okay? Yung kanyang body, no? Kasi body to, na katawan, no? Ni Jesus Christ, yung pinanganak siya, kaya siya nagkaroon ng flesh and blood, dahil nga, fertilized egg na siya, ninalagay sa tiyan ni Mary. So, kilala natin si Rahab, no? So, maganda yung trato ni Rahab sa mga spies. Verse 2 of Joshua, chapter 2. And it was told the king of Jericho, saying, Behold, men have come here tonight from the children of Israel to search out the country. So, syempre, yung chismis, mabilis kumalat. Kung ngayon, chismis, mabilis kumalat, noon din, yun din. Kaya nakarating sa king of Jericho. May, papunta rito, yung mga children of Israel, magkakaroon sila ng i-check out nila yung bahay natin, mga lupa natin, anong gagawin natin. Verse 3, so the king of Jericho sent to Rahab, saying, Bring out the men who have come to you, who have entered your house, for they have come to search out all the country. So nagpautos yung king of Jericho, nagpadala ng tao sa bahay ni Rahab. Sabi sa kay Rahab na labas yung mga lalaki, dalawang lalaki na pumasok sa kanyang bahay. Kasi yung dalawang lalaki na yon ay nagmamanman sa Jericho. Kaya nila nalaman na napunta kay Rahab. Syempre may mga sari-salita yung mga tao. May pumasok na mga tao sa bahay ni Rahab. Sino na naman kaya yun? Ganun yung mga tao, di ba? Kaya sa king of Jericho, nakarating din yun. Verse 4, Then the woman took the two men and hid them. So she said, Yes, the men came to me, but I did not know where they were from. Inamin naman ni Rahab, yes, na dumating sa akin dalawang lalaki. Pero hindi ko alam kung nasaan sila o saan sila galing. Ang ginawa ni Rahab, yung dalawang lalaki, itinago niya. Para hindi mahuli ng mga soldiers ng king of Jericho. Verse 5, And it happened at the gate was being shut, when it was dark, that the men went out. Nagtatatakbo yung mga soldiers. Hinahanap yung dalawang tao. Pero alam naman natin na yung dalawang tao, dalawang spy, itinago ni Rahab. So, ang sabi pa ni Rahab, Where the men went, I do not know. Hindi ko alam kung saan nagpunta yung dalawang lalaki. Pursue them quickly, for you may overtake them. Habulin mo sila, bilisan niyo. Baka maabutan niyo pa sila. Verse 6, But she had brought them up to the roof and hidden them with the stalks of flax which she had laid in order on the roof. So itinago sa bubong yung dalawang lalaki at tinakban ng mga stalks ng flax. Alam niyo yung flax, no? Flax yung pananim yun na ginagawang cotton seed, mga ganon, mga damit, ano pang mga items yun, raw material yon na galing sa flax seed. So yung stalks noon, yung mga parang hay. Verse 7, Then the men pursued them by the road to the Jordan, to the fords, and as soon as those who pursued them had gone out, they shut the gate. So yung mga lalaki nagtatatakbo palabas para habulin yung mga tao na dalawa. Pero nung nakalabas na yung mga soldiers na naghahabol sa dalawang tao, sinara nila yung gate. Nilock nila. Lock natin para hindi na kayo mahuli. Ilock natin yung gate para wala na yung mga soldiers. Verse 8, Now before they lay down, she came up to them on the roof. Bago humiga or matulog, umakyat si Rahab. Kinausap niya yung dalawang lalaki.
Verse 9, and said to them, I know that the Lord has given you the land. Alam ko na si Almighty Father or si Almighty God, ibinigay sa inyo ang land, that the terror of you has fallen on us. And that all the inhabitants of the land are faint-hearted because of you. Takot na takot kami sa inyo. Inamin ni Rahab, takot na takot kami sa inyo dahil yung Diyos nyo, si Almighty God, powerful, natatakot kami. Verse 10, for we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea, kasi nadinig namin. So nakakarating, kahit malayo yung Red Sea, nakakarating yung balita, no? Siyempre may mga merchants, iba-ibang mga tao ang dumadaan sa kanila. Yung iba mga nakakabayo or naka-chariots, so nadadaanan sila. Pero sila kasi, yung mga Israelites, naglalakad lang sila, kaya mabagal lang sila. Pero may mga nauna na tao na nakapunta sa Jericho at sa iba-ibang lugar sa Canaan, kaya alam nila. For we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when you came up out of Egypt, and what you did to the two kings of the Amorites, who were on the other side of the Jordan, Sihon and Og, whom you utterly destroyed. Pati yung dalawang king ng Amorites, alam namin kung anong ginawa nyo doon. At narinig din namin na natuyo yung tubig ng Red Sea. Kagagawan nyo ni Almighty God, the Lord God, ginawa niya yon. Alam namin kasama nyo si Lord God. Kaya natatakot kami. Verse 11, and as soon as we heard these things, our hearts melted. Nung marinig namin ang mga bagay na ito, na parating kayo, natakot kami. Neither did there remain any more courage in anyone because of you. Wala nang matapang sa amin. Sabi ni Rahab, for the Lord your God, He is God in heaven above and on earth beneath. Kasi yung Diyos nyo, siya yung Diyos ng langit at ng lupa. Powerful. Kaya takot kami. Wala nang malakas ang loob na palabanin kayo. Sabi ni Rahab, now therefore I beg you, swear to me by the Lord, since I have shown you kindness, that you also will show kindness to my father's house, and give me a true token or a pledge of truth. Magsumpa kayo sa akin dahil sa mabait naman ako sa inyo. Manumpa kayo sa akin sa pangalan ng Diyos. Since I have shown you kindness, that you also will show kindness to my father's house. Maging mabuti rin kayo or mabait din kayo sa akin, kasi mabait naman ako sa inyo. Ginagawa ko kayo ng pabor. Kaya ngayon, mag-promise kayo sa akin. Sabi ni Rahab. Verse 13, and spare my father, my brother, my mother, my sisters, and all that they have, and deliver our lives from death, na hindi kami mamamatay. Na pag sinakop ninyo ang Jericho, walang mamamatay sa amin kahit isa. Yung tatay, nanay, mga kapatid na babae, kapatid na lalaki, at kung ano man ang meron sila, hindi sila mamatay. I-promise nyo sa akin. Sabi ni Rahab. So the men answered her, our lives for yours, if none of you tell this business of ours. Ngayon, kung hindi ka mag-squeal, hindi mo kami ipagsasabi kung ano man ang aming gagawin, mangyayari yon na mapoprotektahan kayo, pati na ang pamilya mo. And it shall be when the Lord has given us the land that we will deal kindly and truly with you. At nang sa ganon, pag binigay na sa amin ni Almighty God ang lupain, magiging mabait kami sa iyo. At magiging totoo kami. Sabi ng dalawang spy. Verse 15, then she let them down by a rope through the window. For her house was on the city wall. She dwelt on the wall. Yung bahay kasi ni Rahab, gilid ng, di ba citadel yun? Parang may wall yun eh. May wall ang isang city. Bago ka makapasok ng isang city,
Nakakanood naman siguro kayo ng movie na may mga harang, di ba? Bago kang kapasok sa city, may harang yon, no? Ibig sabihin yun ng kanilang place. Ngayon, yung bahay ni Rahab, gilid siya, nasa pader mismo. Pader ng citadel or ng fortress. Kaya ang ginawa niya, then she let them down by a rope through the window. May butas yun, may bintana. Pinababa niya sa bintana gamit yung tali. For her house was on the city wall. She dwelt on the wall. Sa pader siya mismo, yung bahay niya, kadikit. Paglabas mo ng bintana, nakatakas ka na. Nakalabas ka na ng city kasi nga yung bahay niya nakadikit sa wall. Verse 16, and she said to them, get to the mountain lest the pursuers meet you. Doon kayo magtago sa bundok. Baka kayo makita ng mga naghahanap sa inyo. Hide there 3 days. 3 araw kayo magtago doon until the pursuers have returned. Afterward, you may go your way. 3 days kayo magtago doon hanggang sa makabalik yung mga naghahabol sa inyo. Verse 17. So the men said to her, we will be blameless or free from the obligation to the oath of yours which you have made us swear, unless when we come into the land you bind this line of scarlet cord in the window through which you let us down, and unless you bring your father, your mother, your brothers, and all your father's household to your home. Di ba nanumpa ang dalawang spy kay Rahab? Sabi kasi ni Rahab, mabait kami sa'yo, mabait ako sa'yo, sa inyong dalawa, tulungan niyo ako. Magtulungan tayo. Mag-promise kayo sa akin na hindi masasaktan yung mga magulang ko, yung mga brothers and sisters ko, pati yung kung ano man ang meron kami. Ngayon, sabi ng dalawang spy, kung hindi mo ipagsasabi ang aming business, mapoprotektahan ka namin. At saka ano pa, pagbalik namin dito sa land na to, sa lupain ninyo, maglagay ka ng tali ng scarlet cord in the window through which you let us down. Parang sign na yun ang window mo. Maglagay ka ng red rope or scarlet cord sa window mo para alam namin na yun ang bahay mo. And unless you bring your father, your mother, your brothers, and all your father's household to your own home, at dapat sa bahay mo mismo, kung saan may taling pula, andon ang mga kapatid mo na babae at lalaki, pati ang nanay at tatay mo, pati na lahat ng mga dapat na protektahan na pamilya mo. Dapat nandun sa bahay mo na may sa window may nakalagay na cord na pula. Sign yun. Ngayon, kung walang ganon, hindi ka namin mapaprotektahan, hindi namin magagaranti yung oath namin. At kung ipagsabi mo yung plano, mawawala yung yung ating kontrata. Ganon. Verse 19. So it shall be that whoever goes outside the door of your house to the street, his blood shall be on his head. Ngayon, kung galing sa bahay mo, tas lalabas ng street, dahil nagkakagulo, pag namatay siya, hindi ko namin kasalanan yon, sabi ng dalawang spy. Kaya dapat yung mga kapatid at kamag-anak, magulang, na gusto ni Rahab na maprotektahan, dun lang sa loob ng bahay na merong rope cord na red sa may bintana. And we will be guiltless or free kami sa obligation pag may lumabas na tao at nadamay sa gulo. Sabi ng dalawang spy, and whoever is with you in the house, his blood shall be on our head if a hand is laid on him. Pero naman, kung sa bahay mo, kasama mo yung kamag-anak o yung gusto mong tao na maprotektahan at siya ay nasaktan at namatay, magiging guilty naman kami ngayon. Kami naman ngayon ang may cargo ngayon. Meron kaming responsibilidad sa'yo.
Sabi ng dalawang spy. No? So may kasunduan sila, may agreement. Si Rahab at yung dalawang spy. Verse 20, and if you tell this business of ours, then we will be free from your oath which you made us. Ngayon, pag ipagsasabi mo yung gagawin namin mga bagay, magiging free na kami sa obligasyon sa iyo na iyong pinasumpa sa amin. Kaya hindi mo dapat ipagsasabi. Pag pinagsabi mo, madadamay ang pamilya, pati na yung kontrata na pinag-usapan natin, yung agreement natin, baliwala yun. Verse 21, then she said, according to your words, so be it. So nagkaroon sila ng kasunduan, ano? And then she sent them away and they departed. And she bound the scarlet cord in the window. So umalis na ngayon yung dalawang spy. At naglagay agad ng scarlet cord or red rope si Rahab sa window niya. Para yun yung sign na bahay niya yun, na dapat yung mga tao nandun ay protected. Verse 22, they departed and went to the mountain, yung dalawang spy, and stayed there 3 days until the pursuers returned. The pursuers sought them all along the way but did not find them. Hindi sila mahagilap ng mga nanghahabol sa kanila. Yung dalawang spy, nakatago yung dalawang spy. Verse 23, so the two men returned. Nakabalik yung dalawang tao, yung dalawang spy kay Joshua. Descended from the mountain and crossed over, and they came to Joshua the son of Nun and told him all that had befallen them. So nag-report na sila kay Joshua. Pati na rin yung kanilang agreement kay Rahab. Disclose na rin nila kay Joshua. Verse 24, in the last verse of Joshua chapter 2. And they said to Joshua, truly the Lord has delivered all the land into our hands. For indeed, all the inhabitants of the country are faint-hearted because of us. Ibinigay sa atin ni Almighty God ang lupain. Dahil yung mga nakatira doon, ngayon, sabi ng dalawang spy, takot na takot sila sa atin. Bakit natakot ang mga tao sa mga Israelites? Not because powerful ang Israelites. Natakot ang mga tao sa Israelites because of the Almighty God. Ngayon tayo, as followers of the Almighty Father, friends of Jesus Christ, iba tayo sa mga tao na gustong sumabay sa agos ng mundo na to. Kaya dapat tayong sumunod sa tatay natin dahil paproprotektahan tayo ng tatay natin. Powerful yung tatay natin. Powerful si Jesus Christ. Didikit tayo sa powerful. Hindi tayo didikit sa mga weak. Dahil tayo mismo, weak tayo. Paano tayo magiging strong? Didikit tayo sa strong kay Almighty Father, kay Jesus Christ, through the power of the Holy Spirit. At hindi tayo matatakot dahil ang kasama natin si Almighty Father. Pero yung mga tao na hindi kay Almighty Father o hindi nagtitiwala kay Almighty Father, they are faint-hearted. Wala silang pag-asa, lagi silang takot. Pero tayo, dahil ang tatay natin, makapangyarihan, nagtitiwala tayo, hindi tayo matatakot. Dahil si Almighty Father, tumutupad siya sa kanyang mga promises. At nakita natin, no, yung kalaban dito ni Joshua at ng kanyang mga kasamahan ng mga Israelites, madami. Pero hindi sila takot. So tayo, sino ang kalaban natin? Mga principalities of this world.
Hindi naman tao ang kalaban natin. Ang kalaban natin, yung wickedness. Yun ang kalaban natin. So, saan tayo ngayon makakakuha ng kalakasan? Para mapagtagumpayan natin yung mga wickedness and evil deeds na everywhere madali tayong ma-impluwensyan. Ano ang gagawin natin? Kailangan natin ang power of the blood of Jesus Christ. Powerful ang blood of Jesus Christ. Powerful si Almighty Father. Kaya hindi tayo matatakot. Meron tayong future and a hope with our Father. At nakita natin dito na si Rahab, kahit na harlot siya, naging maayos siya na tao. Babae si Rahab, no? So kahit babae, ginagamit ni Almighty Father for His purpose. To glorify His name. So hindi lang lalaki ang ginagamit ni Almighty Father, kundi pati na rin ang mga babae para mapapurihan ang pangalan ni Almighty Father, for His name to be exalted, to be glorified. Kaya lagi tayong magpapasalamat sa tatay natin. Hindi siya namimili, si Almighty Father, hindi siya namimili ng tao kung anong klaseng tao tayo. Ang importante lang, we must obey our Father, humble ourselves before Him, be merciful, uphold justice, righteousness, and mercy. Gaya ng tatay natin, gaya ni Jesus Christ. He will never forsake us, nor leave us. Thank you, and God loves us all so much.